na balita, may pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Nangyari yan sa gitna ng klase kaninang umaga sa Junior High School building ng Ateneo de Zamboanga University. Dalawa po ang nasuli sa pamamaril ayon sa local government. Magsasagawa na raw ng clearing operation sa area kung saan nangyari ang insidente at bibisitahin din ang mga estudyante kasama ang medic para i-check isa-isa. Ayon sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, under control na ang sitwasyon. Tiniyak din naman ng Ateneo de Zamboanga University Grade School na ligtas ang lahat ng grade school students. Patuloy ang investigasyon. Tutok po rito sa Balitang Hali para sa updates ng Balitang yan. Sa mga magulang, sa mga taga Zamboanga City, kalma na po tayo at wala na pong threat na mayroong firearms o gunfire po dito. Update po tayo sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Nasa linya ng telepono si Zamboanga City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir, good afternoon po, sir. Opo, ano po latest sa nangyari sa pamamaril dyan po sa Zamboanga? Yes, sir. No, actually, kanina po, no, may na-receive po tayong tawag no, na for alleged shooting incident. May personnel din tayo naka-deploy. Dito lang din mismo sa labas po ng eskwelahan. Kaya po naka-responde agad yung mga personnel natin. Dumating din po yung mga additional personnel natin from Police Station Santa Maria and at saka yung sa mobile forces natin. So, yung ginawa po natin, no, yung pinasecure natin yung mga ibang estudyante and kung saan po yung scene of incident po, no, na secure din po natin. And na-control na rin po natin yung situation. Then kanina po nag-establish po agad tayo ng incident command post para at least mapag-usapan kung ano pa po yung mga dapat gawin, no. So kanina, no, after ng insidente may nakita po tayong dalawang fatalities. So yun po, no, yung i-conduct pa talaga natin yung further investigation para malaman po talaga kung ano po talaga yung nangyari dito. So ongoing pa yung process ng scene of crime operation po natin. Gaano po katagal tumagal yung pamamaril? Ay, hindi naman po masyadong matagal, no, na medyo less than no, mga more or less siguro nasa mga 30, gano'n lang, o 15, gano'n lang. Masyadong madali kasi naka-responde agad yung mga personnel din natin po. Linawin ko lamang po, kasama po ba sa casualty yung mismong namaril? Ay, yes, kung po, no, i-confirm pa namin, no, kasi kung kasama talaga siya dito, no, pero so far may nakita tayo dalawang casualty, may mga firearms din po tayong nakita na ipaprocess rin po ng SOCO po. At kung meron na po kayong bilang, ilan po yung sugatan dito sa insidente? Other than that, no, wala na po tayong nabalitaan na may mga iba pang mga sugatan, no, na dinala sa ospital. Wala po tayong nabalitaan, pero pina-check na rin po natin yung ibang mga hospital pa kung meron po. Pero sa ngayon, wala po tayong natanggap na report na may iba pang mga naging biktima. Yung klaro lang po, nakita natin na may dalawang fatalities dito sa loob po ng Adso Tumanga campus po. Pakilarawan nga po yung campus kung saan nangyari yung pamamaril. Saan po nangyari sa campus na yan at paano po yung kaligtasan ng ibang mga estudyante? Nakalabas pa kaagad sila? Na-evacuate din po ba kaagad? Yes, sir. No, actually, yung insidente po kanina, no, na nagkaroon ng shooting, then yung mga ibang mga estudyante, no, pina-evacuate agad sa covered court. Kaya po, no, nung pag-responde agad din ng mga police natin na kaya swift lang talaga. Kasi before the incidente, nagkaroon naman din yan sila ng mga CIMICs din dito. Nagkaroon naman din ng drills para kung ano yung mga insidente, at least maka-respond din sila po. Confined lang po ba sa isang gusali yung pamamaril? Yes po, sir. Contain lang po sa isang gusali po. May mga baril din pong pinapakita. Kumakalat na rin po ito sa social media. Ano pong baril ang gamit nitong suspect? Ay, yung nakita po natin, no, isang pistol na pero ipa-confirm pa natin sa SOCO kung ano yung final report nila. Basta yung nakita po natin na may pistol po tayong nakita sa crime scene po. Parang pistol po na merong parang attachment para maging magmistulang rifle, ganun ho ba? Kasi yun yung pinapakita po ng mga litrato. Yes po, sir.
Yung magulang po or yung mga kaanak nitong suspect at yung mga nadamay dito, of course, na-coordinate na po ng mga otoridad yung pangyayari? Yes sir, no, na-coordinate na, nandito na po, no, na kausap na rin po natin sila at saka yung sa school administrator nandito na rin po at saka kinausap na rin sila para at least intindi kung ano po yung naging sitwasyon, no. Kaya ginawa na rin po natin yung proseso. Mhm. Yung ibang estudyante po, kumusta? May pasok pa po ba sila in the coming days? Na-announce na po ba ng school administration kung ano mangyayari in the coming days? Yes. Kanina po nagkaroon po kami ng meeting, no, na initial meeting na for this day and tomorrow suspended po muna yung klase po dito sa Adsu Tumaga campus po. Okay. May karagdagan pong tanong ang aking kasama na si Connie. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Cortez. Si Connie Season po ito. Maitanong lang ho namin kung nakausap na ho ba ninyo yung magulang po nung dalawang namatay. Yes po ma'am, actually ongoing po kanina po, no, ongoing pa yung interview rin sa mga parents para kung ano rin po yung pwede natin maibigay na assistance sa kanila, no, kasi siyempre naging biktima rin po yung mga anak nila, no. Kaya ongoing pa po at saka yung nandito rin po yung mga taga LGU, no, para at least mag-assist din sa kanila po. Aha. Doon po sa parte naman ng CICL na shooter, na-establish na ho ba kung saan nakuha yung kanya pong dalang armas? Ay, yes po ma'am, no, actually parte pa rin yan sa investigasyon natin ma'am, no, na pinapacheck pa natin sa RCSU kasi kung naka-record ba yung parents and kung naka-record kanino po. Later on po, kung kompleto na po yung details, pwede rin kami mag-provide po sa inyo. Opo. Pero dun po sa pagkakausap po sa magulang po nitong CICL na shooter, ano ho bang naging reaksyon nila dito po sa nangyaring ito? Yes ma'am, actually hindi ko pa na-consolidate natin yung report, no, kasi may mga funding po kami, no, na ginagawa mga part, no. Kaya kung ano po yung mga ginagawa pa ng investigador, hindi pa namin na-consolidate lahat, no. Later on ma'am, i-consolidate namin ma'am kasi may mga techniques po kami na yung sa part sa crime scene, part sa parents, part sa mga other witness. Kaya hindi pa namin na-consolidate po lahat po yung ma'am. Ongoing pa po, ongoing pa po. Pasensya na ho kayo, pero kanina ho kasi nabanggit din ho kanina ni Mayor ng Zamboanga po na ang unang tinarget po nitong CICL na shooter ay yung guro. Mako-confirm po ba natin ito? Base po daw kasi sa video na tinitignan, yung una po na kanya hong binarel ay yung guro pero hindi lang ho ito tinamaan. Hindi ko pa po ba ma-confirm, no, na antay pa namin yung mga statement talaga na mga witness talaga ma'am at saka yung sa mga copy ng mga CCTV dito sa classroom po, no, para at least karoon po tayo ng final report talaga po ma'am based sa incident po. May karagdagan pong tanong pa si Rafi. Yung kaugnay po sa shooting na ito, may kumakalat po kasi sa social media ng video nung mismong pamamaril. Ano pong proper action po dito ng mga otoridad? Yes po sir, no, actually nandito rin kasama yung RACO 9 sa atin, no, yung Regional Anti-Cybercrime Unit, no, para at least i-check din itong video na kumakalat at least ma-process din po, no, ganun po yung ginagawa natin. Nandito rin po yung mga ibang mga unit po na kasama rin natin yung CIDG para at least at ma-assist din po tayo sa pagkandak po ng investigation. Pero may effort po ba na pigilan ng kumalat itong video ito kasi napakasensitibo nitong usaping ito and of course yung mismong video. Meron ho bang effort para gawin yon? Yes po sir, no. Actually yan na rin po kaya nandito rin yung cybercrime unit natin para at least ma-stop na rin itong kumakalat sa mga video rin po. And finally, baka may panawagan po kayo sa ating mga kababayan. Lalo't, again, napaka-sensitive. Nabanggit nyo nga po itong issue ito. Lalo na yung kumakalat na video, baka may panawagan po kayo sa ating mga kababayan. Yes po, no, yung panawagan po natin, no, na sana kung ano man yung mga kumakalat na video, hindi naman po yun maganda, no, na dapat sana na wag natin i-share, no, para at least hindi na madagdagan pa yung parang yung maka-worse pa yung sa situation. Kaya kung sa atin irespeto na lang natin yung mga biktima at saka yung mga pamilya nila, no, para
saka yung sa party namin sa PNP, ginagawa naman din po namin yung investigation para at least lalabas talaga kung ano yung mga nangyari, kung ano po yung magiging recommendation po natin later on. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Yes po sir, salamat din po. Yan po sa Zamboanga City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Dagdag detalye tayo sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kabilang sa dalawang nasawi ang isang grade 10 student. Inaalam pa kung paano na ipasok sa eskwelahan at kanino ang mga armas na ginamit. Tiniyak naman ng Zamboanga City Police Office na wala ng banta ng active shooter ngayon sa lungsod. Ang Department of Education naman, nababahala raw sa nangyaring pamamaril. Handa raw sila magbigay ng suporta at tulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya, school personnel at sa mga otoridad.